the wrong way, tsaka yung ating motibo, mali din ang pinanggagalingan. Okay, so, para ho tayo for this hour, matuto tayong mag-pray the right way, pupuntahan ho natin ang mga ilang passages sa Bible at hopefully liwanagan kayo dito sa issue ng ating pag-pray. Okay, so punta tayo sa Judges po, verse 16 to 28. Ang nagsasalita si Samson. Okay, so kilala niyo si Samson, yung isang lalaking binigyan ng katangian ng physical na strength ni Lord God. Sabi niya, I pray to the Lord, Sovereign Lord, remember me again, O God, please strengthen me one more time, so that I may pay back the Philistines for the loss of my eyes. Okay? What this passage tells us, next please, is that ang prayer po can restore your relationship with God. Matanong ko tayo, at times po ba nakikita niyo sarili niyo na parang malayo sa Panginoon? Yes. Yes. Thank you for your honesty. Na yung parang, wala siya sa buhay mo. Okay? Hindi siya present. Hindi mo na-feel yung presensya niya. So, ano po, kung ganun po, if you do have those days, paki-check nyo po yung inyong prayer life. Check your prayer life. Kasi prayer po can restore yung relationship natin with God. Okay? Prayer can bring you back to the presence of God. Si Samson ho, hindi naman ho talaga siya pwedeng tawagin na godly na lalaki. Okay? Pero in spite dun sa kanyang nakaraan, yung kanyang mga pamumuhay na pansarili lang, para lang sa kanyang kaligayahan, despite that, sinagot pa rin ni God yung prayer niya, yung huling request niya. Nawasak niya yung pagan temple, kasama na rin po yung mga pagan worshippers dun sa loob ng temple. So, this shows us that minahal pa rin ni God si Samson. Pinakinggan pa rin ho ni Lord yung prayer of confession, prayer ng repentance ni Samson, at ginamit ho ni Lord si Samson one last time. Okay? So, let's learn about that. Isa pong epekto kasi ng sin sa ating buhay ay ilalayo tayo sa pagkasal. Okay? Pansinin nyo, the less and less you pray to God, okay, parang less and less yung ating conscience na apektuhan sa sin. Mas lalo tayong parang namamanhid kapag in the presence of sin, pag hindi buhay ang ating prayer life. Okay? So, yan ang isang epekto ng sin. Pero, ito ang tatandaan natin. Hindi po kailangan naman kasing perfecto ang tao para magdasal. Okay? Hindi perfectong tao yung magdadasal. Hindi po magpe-pray ka kapag okay ka na. Okay? Doon na lang ako magpe-pray, doon na lang ako mag-attend ng church pag okay na ako. Hindi ko ganun. Kasi nga, ang isang bagay na itinayo ni God sa prayer is para humingi na nga ng kapatawaran. Okay? To ask forgiveness. Okay? Sa ating Panginoon. That's one of the reasons why God created or instituted prayer. Kaya, wag ho natin hayaan yung mga guilt feelings natin sa ating mga sins keep you from the only means of your restoration kay God. Prayer. No matter how long you have been away from God, He is ready to hear you. He is ready to restore you to a right relationship with Him.
every situation po, lahat po ng pinagdadaanan natin, pwede mo itong maging made right, itatama ho ng Panginoon, if you are willing to turn again to Him. Okay? So kung ang Panginoon kumilos po sa buhay ni Samson, kayang-kaya din niya po yun kung kumilos sa buhay natin, okay? Sa situation natin na dinadaanan natin ngayon, whatever it might be. Next po. Sa Ezra, chapter 8, verse 21, nandiyan pa rin mo yung error, sorry, ito error to since Sunday. So, basahin ko ho ang Ezra, chapter 8, verse 21. There by the Ahava Canal, I gave orders for all of us to fast and humble ourselves before our God. We prayed that He would give us a safe journey and protect us, our children, and our goods as we travel. Ezra 8:21. So, Ezra is telling us po, okay, ang pag-pray natin, may attitude na kasama ng respeto sa Panginoon. Okay? Deep respect for God. Si Ezra po, alam ni Ezra yung pangako ni God sa kanila, sa Israel. Kasi ang pangako ni God sa kanila, hindi ko kayo papabayaan. And so yung promise na yon, hawak-hawak ni Ezra yan. Tsaka talagang in faith, claim niya yan. Okay? Hindi niya ho minaliit yung promise na yon. Okay? So ang attitude ni Ezra pagdating sa prayer, hindi porque alam ko na hindi na ako papabayaan ng Panginoon, magre-relax na lang ako sa aking prayer life. Hindi ho ganun ang kanyang attitude. Kahit nga ho, maliit na bagay lang, ilinalapit pa rin niya sa prayer. Minsan kasi, sa atin, kapag kampante tayo sa pagmamahal ng Panginoon, kampante tayo sa proteksyon ng Panginoon, hindi na tayo lumalapit sa Kanya para sa mga maliliit na bagay sa buhay. Nagiging kampante na rin tayo sa ating prayer life. Pero si Ezra ho, hindi. Alam niya na ang blessings po ng Panginoon ay dumadaan sa prayer. Okay? Ginawa ni Lord ang prayer kahit na sovereign po ang Panginoon. Okay? Ginawa niyang prayer para maging paraan na maipatupad niya yung kanyang will sa prosesong yon. Okay? So talagang called to pray pa rin tayo as Christians. Kahit na sovereign na ang Panginoon, kahit alam na niya yung prayer natin bago pa tayo magsalita, okay? Ganun mo pinatupad ni Lord. Gusto niya mag-pray tayo. Gusto niya sabihin natin sa Kanya. So, yun mo ang proseso ni Ezra. And paano nila ginawa yun? He humbled themselves by fasting, okay, and praying. And nasagot yung prayer niya. Okay. So, one thing lang po about fasting, it doesn't mean na kapag nag-fast ka, masasagot na agad automatic yung prayer mo. Okay? We should approach fasting po also with the right motive. Okay? Kasi pag nag-fast ka, tapos ang isip mo is parang may utang na loob pa si Lord sa'yo. Okay? Yan Lord, tiniis mo wag mag-lunch. Okay? Pati merienda, hindi ko na rin gagalawin yung merienda ko. Sige na, sagutin mo na yung prayer ko, Lord. Okay? Kung gano'n mo yung ating approach kay Lord, wrong mo yung ating motive. Okay? Ang fasting ho is it humbles the people. Okay? Ibababa ka kapag nagpa-fasting ka. Okay? Kasi when you fast, if you go without food ng ilang oras, you will be reminded kung kanino ka nakadepend on. Maiisip mo yung provision ni God, okay, yun lang talaga, sa kanya ka lang nakadepend.
So, yun yung isang purpose ng fasting. To remind us of who is our provider. And isa pa ho, practical, pag nagpa-fast ka, ibig sabihin, hindi ka lumalamon. Okay? So, yung oras mo, nagbibigay dun sa pag-pray, imbis na sa kain. So, practical din ho ang dahilan pag nagpa-fast.